Ni-nerf lahat eh. Si Spectre, si Wraith King, ayan, si Necropos yata, na-nerf na naman, Diyos ko Lords. Wala nerf. Alam ko may patch na ginawa kay Necro eh. Ano pa ba? Ayan, si Vengeful, na-nerf din. Si Dark Willow, Diyos ko Lords. Na-nerf. Pinag-aaralan ko pa naman si Dark Willow, guys. Pinag-aaralan ko si Dark Willow. Tapos biglang na-nerf. Yun lang. So, ito, 5th pick ng Braxton. Still waiting for it. I mean, 5th ban. 6th ban pala. 6 na nga pala yung ban. Ito, hinihintay natin, guys. So, nga pala, habang hinihintay natin yung last ban and last pick ng both teams, guys. Tawag dito. Sa mga nakamiss nga pala ng mga previous cast natin, yung mga previous broadcast natin, mga previous games natin, if you guys wanna rewatch them again, or you guys missed it and decided to watch it, guys, punta lang kayo sa youtube.com/lupon ng WXC, guys. Lupon WXC, search nyo lang yan, guys, sa YouTube, or yun nga, kung gusto yung manood ng mga previous games, yung mga Chinese dotes na kinas natin kahapon, ayan, CIS, and kung ano pa, punta lang kayo sa Lupon WXC YouTube channel natin. Ayan. Ewan ko bakit parang may sabit talaga yung lalamunan ko. Pero Monkey King will be the 5th and final pick ng Sungha Club while sa side naman ng Braxton. It is gonna be Lina. So ayan guys, kompleto na ang ating drafts and picks for our game. Once again, this is your SA regional qualifiers ng para sa the Kuala Lumpur Major Sungha Club versus Braxton. Ako nga po pala si Ishi. I'm gonna be your caster for the rest of the series. So, relax lang kayo dyan, guys. Sa mga gusto pang manood, kape-kape muna dyan habang may time. Sa mga inaahantok na, ayan, good night na sa inyo. Pero, haba-haba pa po yung coverage natin. Ewan ko lang kung magkakaroon tayo ng short break eh. Kasi sunod-sunod na to. After nito, maghihintay lang tayo ng maya-maya. Ano na eh. Chinese regional qualifiers na ulit. So, yun nga, like what I said, sunod-sunod or 24/7 yung coverage natin ito ng regional qualifiers natin. Bap! Hello sa'yo, G. What up? Ayan. So, ito. Hinihintay muna natin mag-start yung game. Pero makikisig yung set dito ng ng Braxton, guys, kung mapapansin nyo Si Centaur lang yung medyo hindi ganun kaporma yung kanyang set. Pero everybody else, guys, si Lich, guys, napakaganda ng set. Juggernaut, saka si Lina, parehong may Arcana. Sana all may Arcana. Hinaantok na yata si Kajoma. Kaya yan. Puso lang. Yo! Hi, Dottie! What's up, G? Magandang hapon sa'yo. Hapon ba? Tama ba? Ayan, good afternoon. Hello, kumusta's? Ha? Shanty Doti na. Shanty Doti na ba? Hindi ako hindi ko natanggap yung memo Patay tayo dyan. Pasensya na. My mistake. Sorry na, guys. And Kirijan, kasi tune in lang. Shoutout sa'yo. Pero pakilala muna natin yung players natin really quick. Para sa parehong side, you have King Tekka sa Center War Runner, si Pantera on Dark Willow, si Drankin on Lina, si Asel naman on Lich, si Kotaro sa Juggernaut naman. Sa side naman guys ng Sungha, you have a Duster on Treant Protector, Tekla on Vengeful, you have Dash something on Necropos, you have Haiko on Troll Warner, and si Mordok on your Monkey King. Waliw na yan. Diyos ko Lords, meron yatang nabubuong puso dito sa natin, sa tawag dito, sa chat natin dyan.
Relax lang kayo dyan. Masasakal pa man din kita na ni nipis mong yan? Ano daw? Pasensya na, medyo mabagal ako magbasa. Mahirap kasi pag sa Tagalog. Pero wait lang, eto na, si Kotaro gonna try to contest. But unfortunately, masisecure siya ng Dark Side pero makukuha ni Kotaro ang first blood. So in the end, it worked out para sa Radiant side. Tignan natin. Oh, yeah, nakatatlo yung Sungha with their bounty rune. Pero na-secure naman ni Kotaro yung first blood. So, kumbaga, first na rin yun para sa kanya. Easy peasy gold para sa Lining. Kumbaga, may matic na agad siya. Malapit niya na mabuo agad yung either if he decide to go for stick or mabilis-bilis with his Aquila, kumbaga. So, sa bottom matchup natin, and Troll Nekpos going against kay Lich, Dark Willow, and etong kay Juggernaut. Pero, I guess mukhang bumabalik yung Friday meta natin, guys. Pero running low dito, si Dark Willow or si Panthera. Pero the harassment is gonna be a lot for the Radiant side dun sa bottom lane. Ito nyo, low na agad dito si Troll. Si Juggernaut. And finally, mag-suicide sa neutral creeps dito si Panthera. Ayan. 20 seconds, guys, bago mabuhay si Dark Willow. Sobrang na-nerf. Dati ang bilis lang ito mga 6 seconds lang kapag nag-suicide ka sa neutral creeps, mabubuhay ka na agad considering dun sa level nyo. But, since ayun nga, pinalitan nila yung patch and they eliminated that option. But some team are still doing it. Mas may isip nila na it's worth it since they need to get back as fast as they can dito sa bottom lane. This is gonna be a rough lane para sa Radiant side since 3 of them are both leeching experience. Pero I guess the good thing naman about Lich is meron siyang yung sacrifice niya. So, kumbaga, meron siyang sariling experience na nakukuha. Pero mukhang kailangan nila ipanalo itong laning phase na to. Pero kung mapapansin natin naiwan sa top lane itong si Treant Protector. Mas pinarioritize na ibigay na lang siya doon against kay Centaur. Kasi kung ila-line up nyo nga naman si si Necropos dito kay Centaur Warrunner, medyo mahihirapan siya since he has the return damage. Pero eto na, ang gandang setup with Bramble Maze. No, actually, hindi siya napunta sa Bramble Maze. Napakagandang Duke coming from Necropos and nabash pa netong si Troll. And mukhang they're not gonna be successful and mataturn around pa nila Juggernaut running low. Pero nandoon yung kanyang healing ward to sustain himself. And now yung naging target is si Dark Willow. Medyo ilang right clicks pa. Pero with the sustain nung healing ward, I think they should be okay sa ngayon. Ayan, efficiency, 3 heroes sa kanila ang gumagamit ng healing ward. So, 3 minutes into our game. And so far sa CS natin, a Juggernaut with 11-1. Tapos naman si Necropos is 12-2. So, binibigay nila, guys. Binibigay nila yung farm kay Necropos. Ano to? Support troll? Anong meron? Ano to? Ano to ang nangyayari dito, guys? Hindi ko ma-gets. Pero wait lang, eto na. Sa bottom lane, they're going at dito kay Juggernaut. Meron pa silang creep wave, so just in case na gusto nila i-dive to, pwede pa, pero medyo low na rin yung creeps and they don't wanna risk it. And they're just gonna give itong free creeps dito kay Juggernaut. Pero he's still low. May healing ward na siya, pero level 1 pa lang. While sa mid lane naman, guys, Lina securing a solo kill dito kay Monkey King. Medyo, I guess si Monkey King kasi, he's okay in terms of laning phase kay Lina kasi nga meron siyang Stout Shield, diba? He's a middle hero, he can get Stout Shield. Pero ang problema kasi is, kapag nakakuha na nga ng level si Lina, kita nyo guys, wala pa siyang level 6 and he already managed to kill si Monkey King dito sa lane. I guess that's what happens kapag binigay mo yung dalawang course mo na maaga. So, since
they pick Necropos, diba? Saka si Troll sa first 2 picks dito ng Dire side. Medyo binigay na agad nila yung layup nila and decided they're gonna go for Vengeful Spirit and si Vengeful yung naging core nila. Kita nyo guys, he's 31-4. So I guess gagamitin lang nila si Troll doon sa kanyang ultimate with the right click. Yung right click ba. Pero sa bottom lane, eto na si Troll. Na Curse Crown pa, Bramble Mace, and Troll will go down. Ayan. I guess he is the support sa side ng Dire or ng Sungha. So okay lang naman din. Instead nga naman si Necropos yung yung Madihado. Pero we are seeing some rotation kay Monkey King. Unfortunately, he was a little bit too late para doon sa Bounty Rune. And they're going at Lich. Binigay na rin yan. Ayan, easy peasy kill lang. Primal Spring muna, pabalik doon sa kanyang lane. Tawag dito. I guess panalo naman. Nanalo naman yung top lane dito ni Vengeful. Medyo na-zone out na nila si Centaur. Pero eto na, si Juggernaut. Nakabalik na rin si Lich. And looks like Shaw once again is gonna be the hero to go down. Pero lumalaban pa rin. Oy! Mabubuhay ba ba? Hindi. Yung last nuke damage from Lich will be enough para makuha nila itong si Troll sa side ng Dire. Basic lang. Pero mukhang nagbabanta na naman sila. 12 seconds na bago sa ikot. Pero siset up muna nila ng Cursed Crown. Ayan na, wala pang Bramble Mace. Pero meron tayong Ghost Shroud coming from Dashtra. TP out. Napaka-basic lang, sabi ni Necropos. Pero ang tagal Nag-TP si Vengeful. Eto na, yung carry ng Dire side. Can they transition with this kill? Eto na yung Bramble Mace. Mukhang delikado pa yata. Low si Necropos doon since nag-TP lang siya sa tier 2 tower and napasama pa yung intention nila i-turn around pero Troll or yung paano si Vengeful? Yung illusion, tama, yung illusion ni Vengeful pagkapatay ni Necropos. So he did manage to get yung kill doon kay Lich. Yun yung nakakainis doon nakakainis sa hero, yung napatay mo na kunya nakapatay ka ng core. Nangyari sa akin yung napatay ko si Shadow Fiend. Since meron silang support na Vengeful, napatay patuloy ako ni Shadow Fiend. Bullshit hindi. Wala ka namang pangano dun Hindi mo naman pwede patayin yung illusion na yun Unless may Ghost Scepter ka. Ganun. Pero wala Kabwisit yun yung illusion ni Vengeful na yun So it's a top lane. Is that a solo kill? Wow, Duster. Oh, hindi, nandun pala si Necropos. Kala ko solo kill So, matindi yun Si Treyant na solo kill si Centaur Warrunner. Imagine. Pero, since nag-rotate na, nagpalit-palit na sila ng lane, they decided to give yung top lane kay Necropos. Since nasa bottom lane na rin, itong si Vengeful Spirit. Tignan natin, will this be worth it? Pero ang laki na ng nerf nila kay Necropos Pero eto na, nagmangga na. Atong si Vengeful Spirit, Bramble Mace will not connect and they managed to get take down itong si Lich. And now, eto na si Vengeful is gonna man fight. Pero nandoon yung Curse Crown and unfortunately, si Troll, try naman niya this time for his team. Pero guys, this is your Troll support. This is not your Troll carry. Pero si Juggernaut, mukhang natuwa yata nakapag-healing sub. Nice slow, it connected. Pero the range, is he gonna be there? Yung Lich armor might be doing it. The Curse Crown stun. And looks like magpe-fail muna si Troll with the chase and decided to go. Pero nandoon yung Stampede from Centaur Warrunner. And instead, both sides are gonna back up and makakapag-shrine pa itong si Juggernaut. While sa mid lane naman, ayan, sabi dito ni Lina, don't mind me. Pero tinamaan ng stand, bigyan pa ng Laguna Gilade. And yun na nga. That hammy wave to the face was a top lane naman since nagamit na rin Stampede. They don't have anything to get out. Was it Troll naman sa bottom lane? It's gonna go down. Vengeful Spirit was not there to help yung kanyang teammate. So grabe yung bakbakan natin guys. Kabilaan, parehong lane, may nagaganap na bakbakan. Pero while that is happening, si Lina, palapit-lapit na siya sa kanyang Youth Scepter. And yung top lane is pinipressure na rin dito ng Dire side. They want to secure tower since nakakuha na rin ng tier 1 tower yung Radiant side.
Ganyan, puro bakbakan lang. Ayan, parang hindi nga naman daw antokin yung viewers natin. And saka si Kuya Joma, dyan sa TD natin sa likod. Bakbakan lang guys. Wag na kayong mag-farm. Mid lang dapat. All mid na. Bakbakan na ito. Pero, eto na. Nakasmoke na yung Lina and Darkwill, but they're gonna spot with a bounty. Tinamaan ng 2-man boundless strike. Eto na yung overgrowth and nandito na si Centaur. Ginamit yung Stampede. And yung Kamihami wave from Lina will take down Necropulse. Pero mukhang they're gonna change yung target nila kay Treant naman. Pero si Monkey King managed to get out. Pero yung dalawang heroes ng Dire side did go down doon sa smoke and rotations na ginawa ng Radiant side. Ang kulit naman. Parang ano lang may napadaan lang na tao. Tapos ang maganda pa, talagang kinrap nila, saka in-edit nila para naka-PNG, wala siyang background. Talagang yung tao lang na yun na nakasabit. Ay, Diyos ko Lord. Pero mukhang si Troll, eto na, he's going for face boots next. Mukhang magtra-transition yata sa courtong si Troll. Tactical yan guys. Pagpa-farmin muna si Vengeful para siya yung makapag-create ng space, tapos si Troll magpa-farm na lang yan mamaya. Pero mukhang nagwo-workout to Kita nyo guys Troll, Venge Aura plus yung Troll ultimate pa. Itong Battle Trance. So ayan, nakakuha na nila. Mas nauna pa nilang kunin yung tier 1 towers baba. Pero kayo na pa pinipressure na Dire side yung taas Pero since nag-rotate na nga yung Radiant or yung Brax. Pero wait lang, yung Scepter setup kay Necropulse will connect. Nakapag-Ghost Ride ang kuya mo. Pero hindi na kailangan ng Laguna Blade since enough na yung nuke damage ng Radiant side to take down itong si Dashka. Well, that is happening sa top lane. Bottom naman, ito na, si Troll and Vengeful. Si Lich, nagbigay na rin siya ng Lich armor niya dito sa Torre. Pero level 2 pa lang yan. But still, tingnan natin. Ito na si Centaur, ginamit yung Stampede. Meron niya siyang overgrowth para i-prevent. Pero ang sakit nung Lich time. Nag-bounce pa ulit kay Troll. Diyos ko Lord. Well, eto na. Tatamaan yung dalawa ng Terrorize. Plus that setup with Bramble Maze. Naka-Curse Crown setup na rin. Nice swap from Vengeful. May makukuha pa siyang kill. Pero nice lockdown. Eto na rin yung damage. Binigay pa yung Bedlam. Napakasakit Kuya Eddie. And we have a lag. Meron tayong boss. May halong trash talk pa ni Lina. So, tignan natin guys. Medyo delicates dito si Treant. Wala nang mana guys Wala nang mana si Dark Willow. Pero nandun pa yung Bedlam niya. Si Centaur naman, meron siyang stun. Meron din siyang Tranquil saka Windlace. So, he should be able to catch up dito kay Sungha sa kanyang Treant. Pero hindi, makuha pa rin ni Duster yung kill. Pero yung eto na naman yung Vengeful Illusion. Diyos ko Lord. Yung Vengeful Spirit niya na pumatay doon kay Dark Willow. Ay. So, naging 2-4-1 dapat yun, diba? Yeah, 2-4-2 yung trade doon sa bottom lane. 2-4-2. Pero napatay nila si Vengeful Spirit. Ay, si Troll pala namatay din. So, 3-4-2. Tama. 3-4-2. Pero, syempre, lamang din yung Radiant. Since, nakakuha din yung core or yung carry ng Dire side. Pero, I guess, space naman yun para kay Monkey King since hindi nga siya ganun pinalad sa laning phase. Sobrang nakakainis yung illusion, no? Yung akala mo napatay mo na yung yun yung nakakainis yung akala mong napatay mo na yung core or yung hero, tapos mamaya may humahampas pa rin sa'yo sa likod. Makita mo, ay, patay na ako. Eto na, they're gonna run into the high ground. Nandun si Treant, Protector. Eto na yung ultimate. They had detection. Pero wala, hindi na kailangan ng detection. Grabe na yung damage from Lina. Tapos binigay pa yung bed lang. Pero yung, yung Dire side, hindi pa rin sila sumusuko dito sa bottom lane. Eto na, they brought out, iniswa para mapag-stun dito si Vengeful Spirit. Napaka-basic lang. Sabi dito ni Vengeful. While sa top lane naman, si Kotaro managed to secure a kill dito naman kay Necropos. So, 1-for-1 yung trade. Pero maganda yung nakukuha ng Radiant side Laging core yung napipick off nila.
Centaur TPing, ang gandang stun, and they gonna manage to take down a tier 2 tower. Si Lina nandito na rin. Can they TP out? Pero yung stun, wala na. Patay na tong si Benchpool. Yun lang, tumama pa yung Bramble Mace plus yung Scepter. Curse Crown setup. Binigay pa yung stun ni Lina. And wala na, papalag pa ba si Storm? Ayun na, ay si Storm, si Troll pumalag pa. Pero si Monkey King nandito na rin. Binigay niya na kanya yung Wukong's command. TP out lang. Ay, napag-TP out. Napakagandang bait nitong si Monkey King. So, 14 minutes into our game. Ayan, kita mo naman guys. Ano tayo? 29 kills guys. 15 minutes into our game guys. 29 kills. Wait lang, magano. Boy, si Leech, nice patan dito ni Vengeful. Eto na yung Magic Missile. Actually, na-nerf din yan yung Magic Missile. Pero eto na, ginamit na yung Stampede para mabuhay lang etong si Leech. And wala din palang swap si Vengeful, so unfortunately. Mukhang nag-die down na yung engagement natin Mukhang mag-farm naman tayo guys. Kaya na pa tayo lumalaban. Hindi na tayo nakakapag-farm. Si Monkey King, he's gonna go for Shadow Blade first. Ayan. So, buo na. Hinihintay na lang yung courier na bumalik sa base para makuha niya yung kanyang Shadow Blade. Tignan natin yung item dito ni Juggernaut. Si Juggernaut may Manta style na pala. So, medyo nasa fighting status na itong si Juggernaut. Ay ko, sakit. Uy, naispatan nila si Dark Willow. Ayun na, terrorize muna. Setup pala yun guys. Pero wait lang, nasa na yung team. Ayun na, binigay yung Overgrowth. Unfortunately, hindi ready yung team niya to start yung team fight. So, 2 ultimates was wasted. Ayan, sa attempt na yun. Sa bottom lane. Nakaka-push na rin ng tier 1 tower, yung Radiant side. Medyo chill muna. I guess quick item tayo. Tignan natin. So si Centaur meron siyang Blink Dagger and Hood. Si Dark Willow meron siyang Earn going for Dual Scepter. Pero sa top lane, wait lang. Nice pala nito si Troll. Set up with the Curse Crown. Bramble Mace. Ni-stun pa. Pero mukhang papalag pa si Troll. Makapag-TP out pa ba? Do they have enough damage? No! Unfortunately! An easy peasy TP out from Troll. Ay. Kala ko to. Siguro kinailangan nila si Lina or at least one more person para makatawag dito. Ma-burst down itong si Troll. Si Vengeful naman, magsha-Shadow Blade din guys. Mukhang Invisible Gaming tong pinaplano ng Dire side. Si Monkey King gonna go for Shadow Blade. Si Vengeful din naman, eto na. May Shadow Amulet na rin. Pero tignan natin kung anong babalaki niya sa item niya. Shadow Blade din yan Naka-smoke yung Dire side. Ay, I'm pretty sure nakita nila to. Ito na, naglagay na ng Sentry Ward just to confirm yung vision nila. Pero tumatakbo na si Vengeful. Can they do this? Naka-smoke pa rin si Troll. Ito na, naispatan nila. Si Dark Willow on the high ground. Plus, bibigyan terrorize. Will connect the two heroes. While Troll naman, he decided to back up. Pero, yung attention should be on the Roshan pit. Mukhang magiging huli yata ang lahat. They don't have anything. They're not gonna make it in time. And ito, nag-blink si Centaur. Connecting yung stun cage. Treant Protector. Si Troll is gonna bait himself in the middle. Binigay ng Wukong si Man. Plus, yung Lich ultimate bouncing to a couple heroes. And nag-bounce mo tatlong heroes. Plus, yung bait nitong si Necrophos will take down Juggernaut. He's dead for 40 seconds. Pero mukhang in the end, Troll and Treant was picked off by the Radiant side. Tapos si Juggernaut naman ang nakuha doon ng Asungha Club. Isipin nyo, naipanalo pa. Hindi naman nila naipanalo, pero they managed to get an even trade
that is 2 supports for a carry. With an Aegis of Immortal pa si itong si Lina. Pero I guess since medyo low na rin on fumes itong si Lina, kaya nag-out muna sila saglit. Wait. Sakit sa likod ko, Diyos ko Lord. Ayan guys, up next tayo. Up next. Ayan. So, ang up next natin will be the Chinese regional qualifiers LGD versus Team Aster. Ayan po yung up next natin, guys. Kinain ito. Hindi mo kasi kita, medyo delay kasi. Ay. So 20 minutes guys, 20 minutes into our game. So bounty runes guys, bounty rune support, carry, bounty runes po tayo. And nag-scan na dito yung dire side just to make sure that nobody is there. Ay ko, sakit. Ay, di pa na natin natapos yung item check natin kanina. Wait lang, tapusin na natin. So, si Dark Willow, ayan na, buo na Yule Scepter niya. Si Lina, Yule Shadow Blade din. Going for Hurricane Pike next. Si Lich naman, ayan, Tranquil going for Force Staff. Si Juggernaut naman, meron siyang Manta going for Maelstrom muna. Sa side naman ng Dire, you have Treant with Tranquil muna sa ngayon. Si Vengeful, Shadowblade, Medallion. Pero wait na, nag-blink na si Centaur connecting 2 stun. Hero plus yung Lich Ultimate. Binigyan na rin yung Laguna Blade will take down first. Etong si Necropulse, Wukong's command. They wanna take down si Lina, pero meron siyang Aegis of Immortal. But unfortunately, the slow, nag-swap out dito si Vengeful to bait yung troll. So he could go in, pero yung Omni Slash from Juggernaut will be dealing a lot of damage, taking down 2 heroes sa side ng Sungha. While eto na yung second life, nag-pop na, pero ang natitira na lang si Monkey King sa side ng Dark. Can he manage to go out? Juking on the trees with his Shadowblade. Nakapag-TP out ba? Makapag-stand ba si Lina? Unfortunately, he won't. And in the end, that is a 4-4 one trade plus nakakuha na din yung Aegis of Immortal nitong si Lina. So in the end, pumabor pa rin sa Radiant side yung engagement na yon sa Braxstone. Ayun. Parang yung pangalan nila is Jackstone, pero ang ginagamit mo is yung yung ano tawag doon? Yung Brax. So ayan, Braxstone. Aristo. Darwin Pagong. Ayo, shoutout sa'yo. Magandang umaga. Good morning nga pala sa lahat yan. Monday na nga pala sa Pilipinas ngayon, no? So, may mga pasok na yung iba dyan. And yung iba, nag-stop by lang to say hi, hello. And magre-ready na, mag-aalmusal na. Pero you set up, and mukhang si Haiko will get picked up. Pero dumating pa si Vengeful Spirit, nice swap. Troll running low. Makapag-out ba, makapag-TP out si Troll. Ganun pa. Yes, they do have vision on the high ground. So nakita nila, while Laguna Blade on Vengeful Spirit. Yung Lich Ultimate bouncing to 2 heroes, 2 schoolers. It is quite a disaster for the Dire side. And Sungha, Draska, ayan, si Necropulse, they have vision. Wala kang tataguan dyan, kuya. And another team wipe is gonna be secured for the Braxstone team. And ang namatay na naman is si Dark. Feeling ko may galit lang sila dito kay kay Dark Willow. Si Dark Willow lang talaga yung kanina pang pinapatay nila. And kay Walter, yo, shoutout sa'yo. Good morning, Walter. Pero mukhang this is first high-ground siege ng Braxstone. Are they gonna be able to do this? Magbubuhay na in 10 seconds yung ibang heroes ng Sungha. But unfortunately, since wala na ring mana dito si Lina and other heroes ng Radiant, they're gonna settle for a tier 3 tower since available na rin na kunin yung mga shrines nila. So, hindi na sila nag-greedy. One objective at a time nga, sabi nga nila. So, ayan. Tignan natin yung next Roshan natin. 2 minutes and 30 bago natin malaman yung next respawn nitong Aegis of Immortal. What else? Ano pa ba?
They need BKBs actually. Especially sa dire side, kailangan nila makompleto yung mga BKB nila so they don't have to worry about yung stun and especially yung Lich ultimate which could be very annoying. Eto na si Centaur got spotted, nice overgrowth. So that is a good solid kill dito kay Centaur. Pero mukhang yung dire side since naramdaman nila that Braxton is sitting well on their throne, they know that they are ahead. They're gonna chill. Pero ma-deny ni Lina yung binabalak nilang tier 2 tower sa top lane. That is very unfortunate para sa Sungha. So, farming phase muna tayo. Medyo tumataas yung ping ko pa-shoutout sa'yo at Ishi and Kuya Eric. Ayan, sabi dito ni View, shoutout sa'yo, good morning. Kay Marky Boy, good morning guys. Good morning, good morning. Ohio gozaimasu. Live po ba to? Yes, this is live. Live all the way from California. So, si Juggernaut, yung item niya is Kadi. Diyos ko, Lords, yayamanin. Napakahirap ng patayin nito ni si Kuya. Once na ma-secure niya na itong Skadi niya. Yun natin. Si Neko, boss. Yule Scepter pa lang yung item going for Hood. Grabe. Lagi kasi siya yung napipick off eh. Siya yung nabibigyan ng mabilis na initiation every team fight. I mean, they picked out heroes. Etong, ang weird eh. Ang weird ng heroes ng ng dire side. Like si Necropos, sobrang na-nerf na si Necropos and he was actually paired with Troll dito sa bottom lane. So na okay din naman. Pero hindi sila naging kaganon ka-solido eh doon sa laning phase kanina. Kaya ayun, nahihirapan siya ng sobra tawag dito during team fights and yun nga, lagi siya yung na-pick off. Kailan po yung C Regionals? Sa Wednesday po. September 19. Tama ba? 19 ba? September, ang Wednesday. Basta sa Wednesday. Ayan. Medyo malag. Try mo yung refresh load D. Refresh mo yung stream mo. Pero mukhang sa akin okay naman eh. Mukhang wala naman sa akin. I'm actually watching yung stream na din at the same time. Anong team yung naglalaban? It's Braxton versus Sungha. Nakalagay Sungha eh, pero dun sa Kuala Lumpur, ang pangalan nila is Astini. Pero I guess nakakuha na sila ng sponsor. Pero wait lang, ito na yung Wukong's Command plus yung Lich Ultimate bouncing to heroes yung sakit. Yung Schoolers the slow is gonna be real magpapaus pa. Nice swap out from Benchpool, barely surviving this engagement. Mukhang si Mount Kicking, is he gonna make it? No, unfortunately. Mabamatay din si Dark Willow na naman from the Radiant side, pero sumunod na rin sa kanya si Monkey King. So 4 heroes is dead. Laging ganito eh, scenario ng every team fight. Yung 4 na heroes ng dire side is mamamatay and laging defensive yung swap nitong si Benchpool. Kaya lagi siya nabubuhay sa mga team fights. Pero mukhang set of racks to. Monkey King did buyback. So tignan natin kung may magagawa ba siya para i-defend yung bottom tower. Ay, yung mid tower nila. Pero si Juggernaut, trabaho agad dito sa top lane. Sinisimulan na niya. Nakakuha na nila yung rack dito sa gitna. They went in. Si Juggernaut, Blade Fury out muna dito. Do they have anything to catch up para kay Juggernaut? Nice slow. Eto, in-swap din into the high ground si Centaur. Mukhang si Centaur na naging target nila. Ginamit yung ultimate dito ni Necropos. Pang-cancel sana ng ultimate niya. Pero nandoon yung Bounty Strike plus yung Magic Missile ni Benchpool to seal the deal dito kay Centaur. So, tier 3 tower is down. And also, yung racks, yung mid-racks sa gitna ng dire side. So, Roshan is up. Alam niyo guys, yung nasa gilid ng kuko nyo, yung may parang balat na matigas, yung sa gilid ng kuko, tapos pag hinatak nyo yung sakit, yung magdudugo, yung mamumula, yung ganon. Musculars, I immediately regret decision. Ang sakit.
Pero mukhang Roshan, makukuha yata Terrorize. Tingnan natin, ito na yung Wukong's kumat into the bit. Napa-BKB na rin si Monkey King, pero nandun yung Omnislash Pump Juggernaut dealing a lot of damage. Necropos will be the first hero to go down. On the dark side, napa-buyback na rin si Centauro. Roshan is running very low. Hypio, use colors. Ano ginagawa mo doon? Monkey King is dead. Make that treant dead. 4 heroes are down sa side ng Dar. And sumunod na rin itong si Tekla sa Vengeful Spirit plus yung Aegis was secured by Juggernaut. 5 heroes, team wipe, and Duster tapped out. Good game, well played is called. And Braxton managed to take down yung take yung unang game natin for our best of 3 series. Hindi naman ingrown ba tawag? Hindi naman ingrown tawag. Parang ano lang siya, dead skin na nasa gilid. Ano, sa kamay naman guys, hindi naman sa paa. Pero ayan guys, mamaya na yung usapang kuko. Pero wait lang. Tapos na po yung unang game natin. Meron pa tayong game 2 and possibly game 3. Tapos after ng series na to, meron pa tayong Chinese qualifiers. Chinese regional qualifiers between LGD versus Team Master. So abangan nyo din yun guys. Once again, I am Eshi. Magbabalik po tayo para sa ating game 2 after a short break.